2:31, kasama pa rin po ninyo, Tito Winnie Cordero, para sa aksyon ngayon. Ngayon naman ay bukas na ang ating klinika sa Istrenta. At sa araw na ito, para talakayin po ang hyperacidity, kasama natin isang gastroenterologist, treasurer ng Philippine Society of Gastroenterology, Dr. Benjamin Gerardo Perez. Doc Perez, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Ate Winnie. Ayan. Ako, thank you for coming, Doc, ha. Thank you. Walang anuman po. Ayan. Doc, pakilapit lang po yung mikropono sa inyo para medyo malakas. Yan, very good. Doc, ano bang ibig sabihin pagka sinabing hyperacidity? Ang hyperacidity ay isang kondisyon na yung asidong ginagamit ng tiyan natin para i-digest yung pagkain natin ay nagkakaroon ng problema sa tiyan. Bakit? Dahil ito either mayroong problema yung depensa ng tiyan sa asido, Okay. o masyado malakas yung asido. Kaya nga, with the word hyper, malakas yung acid. Malakas yung acid. Ano po nagkukos nito? Ang tingin nila kasi, depende yan sa mga genetic o sa mga kung palaging nagkakaroon ng palya yung pag-digest ng tao, Okay. yung mga condition na nalilipasan ng gutom, o yung mga condition na masyado marami kinakain. Ay, gayon pala. Yung walang kinakain, hindi masyadong kumakain sa sobrang kinakain, nagpapa-hyper pala yon, hyperacidity. Pwede siya. Oo. Okay. Yung hindi masyadong kumakain, bakit po wala namang dinadigest? Bakit dumadami yung acid sa tiyan? Kasi yung mga panahon na ganito, may regular na pag-secrete ng acid talaga yung tiyan natin. Okay. Nakadevelop to over time dun sa ating mga yung evolution ng tao, na may times na talagang sumisikit siya ng malakas na acid. Whether or not I eat? Whether you eat or not, merong talaga, lalo na sa gabi. Ang pinakalakas na secretion ng acid is early morning, nung time na natutulog tayo para hindi maapekto yung ibang function ng katawan natin. Nakakonsentrate yung katawan sa digestion. Explain further, Doc. Okay, kasi sabi nyo, pagka sa umaga, mas madami tayong acid. You lost me there. Yung secretion ng acid kasi, meron siyang levels. Okay. Now, nakita nila sa siyensya, sa pag-examine, sa research na mas mataas secretion acid early morning. Kasi? Dahil dun, yung ating katawan kasi, naka-compartment minsan. Na-at rest tayo. While sleeping? While sleeping, tulog tayo. Dun active yung katawan, mas active siya sa pag-digest ng tao, ng ating mga pagkain kinakain, para hindi concentrated siya doon. Okay. Okay. So, while at rest, hindi gumagana yung acid. Parang yun ang sinasabi ninyo. Hindi, at rest tayo na natutulog, doon malakas ang secretion niya para ma-digest na mabuti yung pagkain natin. Habang tulog, kasi kumain ka rin nun nag-dinner ka rin. Nag-dinner ka. Diba? Oo. Okay. So, gumagana pa rin siya. So, hindi dapat kumakain ng marami bago matulog. Yan ang isang sinasabi nila sa mga may kondisyon, katulad ng reflux, yung mga may ulcer. Then ang sinasabi nga, dapat hindi ka dapat kumain ng marami bago ka matulog. Kasi matutulog ka na eh. Kasi sabi na kasi hindi siya mababurn ng mabuti. Yes. In one discussions with Doc Dennis, pagkakain, wag agad matutulog. Oo. Kasi yung daw activity natin habang tayo gising ay siyang tumutulong ng digestion. Oo. Ayun. So, siyang nagpo-produce din ng acid. Oo. Pagka po ba may hyperacidity, acid po yun, Doc. Nakakabutas ho ba ito ng sikmura, ng bituka? Ordinarily, hindi dapat. Kasi yung stomach natin, meron siyang depensa para doon. May sinisecrete din na what we call bicarbonate na pangkontra sa acid.
Yan ang protection. Tapos meron din what we call a mucus layer dun sa over the cells ng acid para hindi naapekto yung cells mismo sa acid. So, ang tinatama lang ng acid, yung kinakain natin, yung pumapasok na pagkain. Ang galing naman. Yun ang depensa niya. Ang galing ng sistema, Doc, no? Isolated siya for the food. Oo. Ngayon, pag ba nagkakaroon ng pag hyperacidity, at risk ba ako na masira itong mga protective what have you in my system? Hindi yung protection na yun, hindi masisira sa acid. Ang nakakasira sa protection na yan, ang ibang ginagawa natin, katulad ng smoking. So tulad ng yung mga ibang gamot natin like aspirin, pwede siyang i-damage yung defensa na yun kasi inaapekto niya din yung ugat, yung blood vessel that supplies yung mga cell doon. Pag nadadamage yun, madadamage din yung defensa natin. Paano yun, Dok, kung ang aspirin nireseta sa akin ng doktor bilang tulong sa aking hypertension, sa aking sakit sa puso? Kaya mayroon aspirin na what we call enteric coated. May protection siya para hindi siya nakaka-harm sa stomach. May ganon. May ganon klase. Kasi hindi lahat naman ng tao na umiinom ng aspirin. Merong tendency magkaroon ng hyperacidity o ulcer. Okay. May genetic factor din yan. Okay. So parang binanggit niyo yung ulcer. So yung ulcer po ba ay epekto ng hyperacidity? Oo. Pag nagkakaroon ng ulcer, yung acid, pag wala ng konti lang yung defensa, masyadong malakas siya compared sa defensa ng ng stomach, pwede siyang iukit yung ating yung cells, yung lining ng stomach. Pag maging malalim yung pag-ukit na, nagiging ulcer siya. Wow! Tapos meron din po yatang tawag dito, mga gamot na nakaka-cause ng hyperacidity? Merong certain medicines nga nakakaganyan na more pagkain ang inaano nila. Like, minsan yung caffeine. More on pagkain at gamot? Oo. But may mga gamot na nakaka-damage din sa stomach pag malakas masyado yung gamot. Mga antibiotics, may mga ganun. That can cause hyperacidity nga. Yung mga pain relievers? Oo. Ayun. Especially yung mga what we call the NSAIDs. Yung mga ibuprofen, mga ganong klaseng gamot. Kaya kailangan sinasabi ng doktor after meals. Kailangan may laman ng tiyan. Oo. Okay. Para may protection. Paano naman po ginagamot ito para hindi naman maukit yung tiyan ko at mga bituka? Pag meron kang hyperacidity, may mga gamot pang kontra dyan. Okay. Initially ginagamit natin noon pa, yung mga antacid. Yeah. Yung mga Yung antacid. iniinom na Oo. lasang chok. Oo. Yung mga ganyan, yun ang una niya lang na-develop na mga gamot na Okay. pangkontra sa acid. Pero short term lang siya. Ilang oras lang ang epekto niya. Okay. Tapos may mga gamot na yung mga susunod na gamot, yung mga ranitidine, yung tawag naming H2 blockers, yung mga dinevelop din natin nila nung mga in the 70s. Ano pong ginagawa nun? Yun, ang ginagawa ng gamot na yun, meron kasing certain cells sa tiyan na nagpo-produce na acid. No? Yes. Yung mga cells na yun, mayroong process siya para ilabas yung acid. Okay. Ang ginagawa ng H2 blocker, yung specific area ng cell na yon, we call the hydrogen channel na naglalabas sa hydrogen ion na nagiging acid, binablock niya yon para i-lower down yung level ng acid. So inaayos niya yung sistema para hindi masyadong magpanik ang mga cells. Hindi siya masyadong malakas yung acid. Yun. May questions tayo, Doc, ha? Sabi, tanong ni Lynn. Good afternoon po, Doc and Tita Winnie. Posible ba na magkaroon ng hyperacidity kahit na di kumakain ng spicy food? Totoo po ba ang spicy food nakaka-hyperacidity? Yung ang tingin, pwede siya magka-hyperacidity dahil sa spicy food. Especially dahil dun sa capsicum, yung capsicum, yung pinakamaanghang part ng Capsicum, yes. ng spice ng mga spicy food, mga pepper, sili. mga sili. Kasi yung epekto niya dun mismo sa
sa lining, sa cells, yung effect niya nagkakaroon ng hyperacidity at nagkakaroon ng mga simptomas yung pasyente dahil doon. Pero gaano kadami naman sili na kakainin ko bago masira yung tiyan ko? Depende na yon. Hindi natin masabi. Hindi nila masabi anong level, kung sino meron. May mga tao na mahilig sa spicy, di nagkakaroon. Yeah. May mga tao na konti lang spicy, nagkakasimptomas sila, nagkaka-hyperacidity. Hindi nila tukoy pa exactly. Kaya sinabi ko, may mga genetic factors. Baka okay. meron ganun. Tendency to develop those kinds of, yung mga ganung klase na kondisyon. Yan. So, kailangan maging conscious na lang tayo sa reaction natin sa mga pagkain. Si Aaron, nakaka-trigger po ba ng hyperacidity yung pag-inom ng kape kahit isang cup lang? May mga tendency talaga yung kape, yung sa caffeine, very strong coffee, yung mga barako, mga ganyan. May mga tao nagkakaroon talaga ng hyperacidity dahil doon. So, May possibility. Pero katulad nga ng sinabi ni Doc, mga kapamilya, hindi pare-pareha sa bawat tao. Depende sa pangangatawan mo kung ano ang reaksyon. So if you have symptoms, siguro dapat umiwas na lang o huwag masyado matapang ang kape. Oo. Ay. Yun ang ina-advise namin. Ayan. Kung gusto nyo decaf, Ayun. you try yung, mayroong silang supposedly alkaline coffee. Hindi ko lang alam kung effective talaga yun. Alkaline coffee? Oo. Meron na Di narinig ba ko mainit before. ang kape? Hindi ba nakakasira yung Hindi. alkaline? Hindi dahil, yun ang tawag nila dun sa kapeng Kape. yun. Oh, okay. Sige. Which is tawag dito, kinder. Coffee or tea? Yung tea, pwede siya, kaya lang mas preferred yung green tea rather than black tea. Okay. Green tea. Oo. Yan ngayon. Tanong ni John, ano po ang mga pagkain na dapat iwasan pag may hyperacidity? Okay. Ang usually may mga caffeine, mga kape, Kape. yung maanghang. Maanghang. Oo, lalo kahit na maraming bawang, maraming luya, minsan yun ito nakaka-cause ng hyperacidity. Yung mga citrus, minsan yung mga tomato din. Tomato base, nakakaano din. Ano rin yun eh. Acid base din ang tomato. Pero what you're saying, Doc, is kapag may hyperacidity na, Pag may hyperacidity na. pero kung wala pa, eat in moderation. Oo. Yun ang advice namin sa lahat ng ginagawa natin, kinakain, always in moderation. Yeah. Yung pag-inom po ng gatas, Well, yung gatas, nakakatulong po ba yun para maibsan yung hyperacidity? yung gatas kasi, mas maano siya dun sa pag-anghang. Sa anghang. Pero may mga tao din, as I said, may mga genetic tendency Yes, na yes. minsan yung gatas din nakakakos ng hyperacidity. Okay. Of course, to cap this up, Doc, ano ba yung mga sintomas na pwedeng masabi ko na, oops, I need to go to the doctor? Ayun, pag sumasakit yung tiyan, yung mainit, ang tawag naming burning pain, Okay. yung palaging nabubusog, madaling mabusog, Madaling mabusog. Okay. kung nasusuka ka na, Ayan. o nagkakaroon ka ng hindi ka maka-digest na mabuti, palaging sumasakit ang tiyan. Parang bloated. Mm. Ayan. Ako, punta na kayo ng doktor. Si Chenko, may tanong pa rin. Ask ko lang po, if acidic ka, sinisira nito ang mga ipin? Kasi natanong ng dentista sa akin, if acidic po ako, kasi ang daming nasira sa mga ipin ko. Meron bang connection yun, Doc? Occasionally, dahil yan sa reflux, hindi sa hyperacidity mismo lang, no? Yung pagbalik ng acid, pero may vast majority ng mga mayroong reflux, hindi sila umabot sa ngipin. Okay. Pero it's a possible, pero hindi siya
Rare Main siya. reason. Oo. Okay. Rare daw yun. Meron pa tayo isang tanong. Related sa hyperacidity, dapat, asa na ba ito? Baba mo nga, hindi ko, mula sa umpisa, ano ba yan? Ayan. Ayan. Si Marian Valerio, ilang oras po bago matulog ang last na kain dapat? Magkaiba po ba ang recommended na oras pag may hyperacidity at para sa mga taong wala? Nabanggit po yung mga gamot na nakakakos ng acid. Dapat po ba pag nagpapacheck up ng hindi related sa hyperacidity, dapat banggitin din po sa doktor at manghingi ng acid-safe alternatives? Daming tanong ni Mariana. Okay, isa-isa natin. Yung pagkain, anong oras daw dapat? Ang pinaka-advice namin usually is 1 hour after, dapat isang oras pagkakain ka lang dapat matulog. Okay. Kahit na hindi ka may acid. Okay. Kasi mayroong minsan tendency kahit hindi ka hyperacidic na pwede ka mag-reflux. Yun. Iba pa yun. Oo. Tapos yung mga gamot daw, Dok, pagka nireseta, kailangan sabihin na Kung mayroong kang simptomas na, dapat sabihin mo sa doktor. Ayan. Para may guide yung doktor din na hindi yung delikadong gamot na bigay sa'yo. SOP na yung Dok, di ba? Tinatanong ng doktor anong iniinom mo, na vitamins, supplements. O yung anong mga, mayroon ka pa bang ibang nararamdaman? Ayun, oo. Sabihin lahat. Wag magsikreto. Stress! Tama. Tanong ni Banji, stress! Nagkakos ng nauudok. Meron ding ganong klase na, meron ding effect ang stress, hindi as much as food, but meron na talagang stress na pwede mag-cause ng hyperacidity. Yun, So, kasi yan sa tao. No? Oo. Yung depende kung how you manage your stress levels. Naku, thank you, Doc Perez. Maraming salamat. Saan po ba tayo nagkiklinik, Doc? Ako'y nasa St. Luke's QC, UST Hospital, tsaka Klinika Manila sa SM Mega Mall. Ayan. Look him up. Dr. Benjamin Gerardo Perez. Thank you, sir. Maraming salamat. Walang anuman, Thank anytime, you. Ate Winnie. Maraming salamat po, Dr. Benjamin Gerardo Perez, ang ating guest gastroenterologist at treasurer ng Philippine Society of Gastroenterology.